Photo here, there, and everywhere. Sa ilang pindot-pindot lang, may kakaibang pictures na. Ayan na, eto. Solo-solo. Gusto ko siya dahil black and white. Yun nga parang bumalik ka sa nung unang panahon. Yan ang click na photo booth business ng Gen Z couple na sina Iya at Paulo mula Pampanga. Black and white man ang mga litrato. Makulay naman daw ang kita sa ganitong negosyo. Aba, hindi pa naman katagalang mga panahon. Ang alam natin sa mga resibo, alam ko sa resibo, yung nilalabas sa cashier kapag may pinamili. Yung lumalabas gano'n. Pero ang mga kabataan ngayon, may iba ng definition sa resibo. Ang ibig sabihin sa kanila niyan ay proof o pruweba. Resibo. Ang bawat masasayang ganap kailangan ng resibo. Ang ating paborito, mag-picture-picture. Kami, as a couple, mahilig kami mag-photo booth. And kahit saan, lugar na pupunta kami, basta may photo booth, go kami. Meron kaming parang frame, doon namin nilalagay yung mga lugar na pinupuntahan namin. Hindi lang daw relasyon ni na Iya at Paulo ang na-develop ng maging sila. Pati na rin ang pangarap nilang negosyo. Gusto ko kasi yung vintage photo booth talaga. Kaso, nung nag-compute kami, nakita namin na parang, ganito lang yung budget namin. Naisip ko na, why not mas maliit? Tapos parang vintage vibe din. Ang naisip nila, portable photo booth na pwedeng dalhin anywhere. It's a unique way to capture moments na on a special place din kapag nag-date, kapag we just hang out for coffee, ganon. At least may other ways for us to take pictures and to capture our unique moments here. We really love the concept nga na resibo siya. And at the same time, very budget yung yung price niya. Sabay-sabay tayong mag-say cheese! Tap to start lang. Tapos, pipili po kayo ng layout. Parang makukuryente. Dito. Opo. Ayan. Ayan. Tapos Ayan na, kuha na kayo! Tapos pag ready po, press lang po yung start shooting. May countdown po siyang 5 seconds. Tapos tuloy-tuloy po siya. Oy, post din kayo. Okay. Yeah. 1, 2, 3. Yan, next pose niyan po. Last. Opo, last niyan po. 4, 3, 2, 1. Ayan, So, print po. na tayo. Opo. Ang galing naman ito. Receipt, yan. Parang yung sa sinaunang panahon, ito yung Opo. printed copy nyo, parang yung sa sinaunang panahon, yung black and white, Yes no? po. Parang nostalgic yung Opo. yung parang, parang bumabalik ka sa sinaunang panahon, pero nasa kasalukuyang panahon ka, di ba? Meron kayong color. Yes po. Bali, is-scan po yung QR code. Tapos, didiretso po siya sa website namin. Nandun po yung colored copy. Ayan. Oh, ayun na! Natin mo, colored. Oh. Ayan, tapos yung black and white nasa baba din po. Ang galing. Ay, Ayan. dapat iscan nyo yung code para nakalagay sa cellphone nyo. Souvenir nyo talaga. Opo. Then, pwede mo siyang i-design. Ang ganda ng mga sticker niya, oh. Alam mo, pagka medyo, lalo sa mga teenager, naku, ano na to, yung hit na hit sa kanila yung ganyan. Baka nga ilagay nila sa mukha nila, eh. Di ba uso yung gano'n, may pimple, nilalagyan ng ano? Ba't may sticker yung pimple? Di ba sabi, huwag hawakan. Ngayon, di ba hinawakan, nilagyan ng sticker. Alam mo, nalagay talaga yung ganyan, no? Sorry. Ayan. Kayo pala yung tinakbang ko. Ang photobooth na ito, hindi lang basta-basta in-order online. Pasadya raw yan. Nag-research kami through TikTok, tapos mga other social media pa. Naglabas sila ng 35,000 pesos na puhunan para mabuo ang fantasy nilang photo booth. Ang kasama sa photo booth na ginawa namin is may kasama po kaming tablet, tapos may thermal printer sa loob. Thermal printer ang gamit nila sa photo booth. Sa ganitong klase ng printer, hindi na kailangan ng ink. May chemical raw ang thermal paper na kapag nainitan ng printer, nag-iiwan ng marka. Low maintenance pa pala. Bago magkaroon ng negosyo, rumaraket na si Paulo bilang photographer at videographer. Graduate naman siya ng Bachelor of Science in Information Technology. Kaya click na click ang kanyang skills sa kanilang negosyo. May mga friends ako na nag-design talaga ng app. So yan, pinasadya namin sa kanya. Sa iba, pag magpapagawa ng app,
Depende siya actually kasi yung iba sumaabot ng 15, yung iba 20. Pero yun dahil sa friend namin siya, mas mura namin nakuha. Kahit BS Pharmacy naman ang kurso ni Iya, hindi siya bago sa pagninegosyo. May mga family business din po kami. So, na-inspire din ako na parang gusto ko din maging ganun. Siguro yung dinala ko na parang strategy is more connections. Dapat marami ka talagang connections para ma-establish mo yung business mo. Talagang pinush ko talaga kahit na araw-araw may kausap ako, okay lang. Ang tool na gamit nila for more connections, ano pa, di social media. Personally, dahil nga nasa Gen Z ako, kailangan i-maximize ko yung use ng social media. Nakipag-collab na rin sila sa mga cafe para sa mas mataas na exposure ng negosyo. Kapag bumili sila ng drink, free na lang yung photo booth kasi mas maaakit yung mga tao pag sinabi mo, hey, free daw, free daw. So parang mas maingganyo sila mag-picture. Pero meron din po kasi kaming mga events, like for example sa school, ganyan, nire-rent po nila yung photo booth namin. Tapos sa mga weddings din, Kada booking sa kanilang photo booth, ang gastos na lang ay gas, stickers at thermal paper na nasa 50 pesos lang daw ang isa. Kaya hindi na lang mangangiti ang huling-huli ng kanilang portable photo booth, literal na caught on cam na raw ang kanilang success. actually 24 hours talaga kami paplano, kasi yung business, di ba, dapat consistent ka para mag-boom talaga siya. Gumagawa po kami ng tatlong machine kasi gusto po namin para pag na-double booking na po, meron na po kaming available pang isang machine para mas malaki po yung income. Walang dudang malinaw ang future ng dalawa. Kinailangan kong lakasan talaga yung loob ko para mag-boom yung business namin. Ang kinikita po namin per month is 70K po. Sobrang worth it po. Ngayon pa lang talaga tumama yung business na pinaghirapan namin talaga. Binuhusan namin ng time, tsaka effort, tsaka ng pagod. Which is sa akin sobrang worth it. Sa hilig nating ngumiti at mag-post-post to capture memories, ang mga litratong mukhang resibo, talagang click na pang negosyo.